po mga minamahal sa mahalagang yugto ng ating banal na gawain mga minamahal, ang pag-aaral po ng banal na salita mga minamahal. Minsan pa mga minamahal, tayo po'y tumayo mga minamahal upang tayo po'y magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus na dadali po ng ating beloved preacher, Kuya Leo Solomon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating brother Daniel. Tayo manalangin mga minamahal po ng Diyos amang banal, aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat po mala Panginoon sa hapong tumuli. Ang dakilang pribilege at kalayaan upang kami patuloy malapit paglingkod sa iyo. Kami nagpapasalamat malapit sa paglagay sa po sa bawat ng gawain sa pagpupurin, makalang na uwitin, mga patotoo na ay minamahal kapatiran mga sa uwi ng Juan, pagkilos po sa aming langit na sa bahagi ng bigay. Salamat mala Panginoon sa pagkatong ito kami patuloy nagpapakumbaba, humingi ng habag at awa, paglilinis, paghuhugas sa lahat namin ng pagkasala mala Panginoon na maglingkod sa inyong sarili, mala pang magagawa. Minsan na pang mala Panginoon, tingil mong kahabagan ng pangunguna, paglagis. Minsan na pang malapit pagkalab po sa amin na maglingkod sa mga salita, nakipanagapagaran ka sa pag-ibig, buksan pangunawa na ay minamahal kapatiran, i-anoint, malapit panumusin ng mga maglingkod Diyos at amin sinasaway, ang mga di mahal na gawa ng gaawin, magsilay sila sa mga pangalan ng Jesus. Kasi ating name, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Praise God. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, papuri, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At respect and honor po sa ating galing pastor, Will Salmera, and his beloved children na lagi natin inaalala ang pinagpalang buhay, pangangaral ng ating binasang pastor, Lina Salmeda. Magandang hapon po sa aking beloved co-workers, sa ating pong preacher Richard Palmones and his family, sa inyo pong lahat, mga binawang kapatiran, mga mag-awit, mga marugtog ng ating dakilang Diyos, maging sa ating mga beloved viewers. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, na napakapalad po natin na tayo po ay iniligtas ng Diyos. Ang sabi nga ng Efeso, Kabanatang 2 sa talatang 8, mga minamahal, tayo po ay naligtas, mga minamahal, niligtas ng mahal na sa kanyang biyaya. Mga minamahal, sa kanyang biyayang masaganang biyaya na ipinagkaloob sa atin, na bagamat tayo po, mga minamahal, praise God, ay hindi man karapat-dapat tayo po galing sa lusak ng kasalanan. Kundi ang sabi ng Biblia sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal na sa napakaraming tao sa mundong ito, mga minamahal, tayo ang iniligtas ng Diyos sapagkat dumaloy sa atin, mga minamahal, sa ating buhay ang biyaya at ang kahabagan ng Diyos. Kaya mula nang tayo pinaglingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi nga sa ating pag-aaral sa hapong ito, mga minamahal, tayo po ay nabubuhay sa kabutihan at kaawaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sabat kung hindi mabuti, mga minamahal, hindi maawain ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, bilang tayo po na nagkukulang, nagkakasala, mga minamahal, hindi na natin po maaabot ang taong ito. Praise God. Yung iba sa atin talagang mahabang panahon na po silang naglilingkod sa Diyos. Umabot na ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, mga 30 years na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, nang dahil sa kabutihan at kaawaan ng Diyos, tayo pinakatayo, narito sama-samang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa kabila, mga minamahal, na mga pagsubok, kahirapan, mga minamahal, na ating pong napagdaanan, hindi ito sa ating saganang sarili, bakit ito ating napagtagumpayan? Kundi, mga minamahal, nang dahil sa kabutihan at kaawaan ng Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo pinagtatagumpay ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, mga minamahal, yung napakalaking hamon ngayon na kinakaharap ng lahat ng tao, praise God, na sabi nga, pinalalakas ang kalooban ng bawat tao. Na sabi nga ng mga kapwa natin Pilipino, na malalagpasan din natin ang COVID-19 na ito. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito na dumagog sa buong mundo, mga minamahal. Ang salot, mga minamahal, na hindi po mapatid-patid.
itong pandemya na ito na COVID-19, mga minamahal. Ngunit nang dahil tayo naglilingkod sa Diyos, tayo pinabubuhay sa kabutihan at kaawaan ng mahal na Panginoon. Sabat kung titingnan natin, mga minamahal, napakarami na po ang napahamak. Napakarami na po ang naapektuhan ng pandemyang ito. Maging ang ating pamumuhay, nandyan po ang kahirapan na isinisigaw ng ating mga kababayan, mga minamahal. Nang dahil sa pandemyang ito, mga minamahal, maraming nasira, mga minamahal, mga pinagkakitaan ng mga tao, mga kumpanya nagsara, mga minamahal, talagang maraming naapektuhan. Pero mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Never na pinabayaan tayo ng mahal na Panginoon. Walang nagsalita dito na sila po'y pinabayaan ng Diyos. Kundi tayong lahat ay nagsasalita, sumisigaw, kailanman ang Diyos nating pinaglingkuran ay mabuti, mapagpalang Diyos, mapag-ingat na Diyos, mga Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Kaya nga, mga minamahal, kung tayo lamang ay manatili na gumawa ng kalooban ng Diyos, sundin ang mga utos ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Salmo 23 sa talatang 6, mga minamahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Yung huling talata sa Psalms 23 na iti laging kasama sa ating prayer, mga minamahal. Praise God. Ano po ang sinasabi po rito? Pakibasa po. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo po 23, talata po 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal, ay pinatunayan ng Diyos. Nang sabi nga ng Biblia, sa buhay ng bawat mga manampalataya, sa buhay nating mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, nang sabi ng Biblia, tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Kaya ito po, mga minamahal, ay naranasan po natin. Mula sa bata hanggang sa matanda, mga minamahal, tayo po'y ginawan ng kabutihan, ng kagandahan at kaawaan loob ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, bakit tayo nagpapatuloy? Bakit patuloy natin sinusunod na gawin ang kalooban ng Diyos? Nakita natin kasi ang kabutihan, ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibig natin itong suklian, mga minamahal. Ibig natin itong, hindi man natin itong matumbasan, ngunit nais natin ipakita yung ating marubdob na pagpapasalamat na kung hindi mabuti ang Diyos, kung hindi dakila ang Diyos sa buhay natin, mga minamahal, ay hindi po tayo mananatili, hindi po tayo magkita-kita sa gawain ito. Kaya nga, mga minamahal, napakapalad natin sapagat sa atin po dumadaloy ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi namin sa lahat ng kaarawan ng ating buhay, kung tayo lamang ay mamamalagi na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Salmo 107 sa talatang 9, mga minamahal, praise God, ano po ang sinasabi po rito? Bubusugin ka ng mahal na Panginoon ng kabutihan. Kindly po, basahin mo natin. Praise God. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 107, ang talatay 9, sapagkat kaniyang binigyan kasiyan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa pagbabasa ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tao na nananabik ang kanyang kaluluwa upang patuloy niyang gawin ang kalooban ng Diyos, paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, unang-una, binibigyan niya ito ng kasiyahan. Kaya nga, kahit mainit masaya po ba kayo nandito sa hapong ito, mga minamahal? Kami po, kahit galing pa kami ng tayog, kami masayang-masaya na nandito upang samahan po kayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ito na yung ating buhay, mga minamahal. Pinagdaanan natin yung ating masamang dating pamumuhay.
Galing na tayo sa kasalanan na ito'y nagdulot sa atin ng grabing kalungkutan, nagdulot sa atin ng karamdaman, ng problema, ng kabigatan sa buhay. Na bagamat sa umpisa, masaya. Di po ba, mga minamahal, kapag sa umpisa, masaya, kapag nandyan ka sa kasalanan. Pero habang tumatagal ka sa pagkakasala, ito'y nagbubunga ng problema, ng karamdaman, higit sa lahat, sabi ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, mga minamahal, na mapalad po tayo at hindi po tayo dinatnan ng kamatayan. Kundi, mga minamahal, dinatnan tayo ng habag, biyaya at kabutihan ng mahal na Panginoon. Na bago mangyari sa atin ang mga bagay na yan, pinili tayo ng mahal na Panginoon upang sa atin, mga minamahal, idaloy, mga minamahal, ang kanyang kabutihan at ang kanyang kaawaan. Kaya nga buti, hindi po tayo nilipol ng Diyos. Sapagkat tayo po ay galing sa masamang pamumuhay. Pero nang dahil itinakda ng mahal na Panginoon pagpili sa atin, nandito tayo ngayon, sama-sama na pinagpapala, iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. So mga minamahal, wala na pong time para lumays tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag na po tayong mag-attempt pa, mga minamahal. Huwag natin nasahin pa. Sapagat galing na tayo dyan, mga minamahal. Walang magandang naidulot, mga minamahal, yung ating pong mga maling gawain ng araw. Kundi masama ang naidulot nito. Pakatantuhin po natin, mga minamahal, na mula ng ating paglingkuran ang Diyos, ang kabutihan at ang kawaan ng Diyos, ang siyang sumusunod sa atin araw-araw ng ating buhay. Kahit sa bingit ng kamatayan, mga minamahal, nandyan ang kabutihan, nandyan ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon sa karamdaman, sa problema, sa kahirapan, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, ipinaparamdam ng Diyos yung kanyang kabutihan at kawaan. Bakit kung wala ang Diyos sa buhay natin? Sa tingin po ba natin, mga minamahal, makakaalpas po tayo sa mga mabibigat na problema? Sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay? Ibig sabihin, mga minamahal, samantalahin na natin ang panahon. Nalubos-lubusin na natin ang ating pong pagkatawag bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagat napakasarap po ang maglingkod at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap po, mga minamahal, nagawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Masaya po ba kayo, mga minamahal, habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Masayang-masaya tayo. Bakit, mga minamahal? Nalalaman natin ng ating ginagawa ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Kung bakit ikaw at ako ay pinagpapala ng mahal na Panginoon, ginagawa natin kasi ang kanyang kalooban. Bakit tayo iniingatan ng Diyos sa kabila ng pandemya, sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ito, maging sa salot, mga minamahal? Iniingatan niya ang buhay ng kanyang mga anak. Sapagat sinisikap natin Katulad ngayon, mga minamahal, Wednesday service, yung iba sa atin, iniiwanan nila yung kanilang hanap buhay, yung kanilang mga pinagkakakitaan, yung kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan. At nandito tayo ngayon, sama-sama upang pasalamatan, gunitiin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, mga minamahal, wala nang time pa para tayo bumalik pa muli sa pagkakasala. Sapagat, ang sabi ng Isaiah, chapter 13, verse 11, mga minamahal, kung paano ang Diyos ay nagpaparusa. Iginagawad niya ang kaparusahan sa lahat ng kasamaan ng mga tao, mga minamahal, dahil sa kanilang kabalokyutan, mga minamahal, nang dahil sa kanilang kahambugan at kapalaluan. Kaya pansinin po natin, mga minamahal, hindi po mapatid-patid itong COVID-19 na ito. Sa YouTube, mga minamahal, na note po ako ng news diyan sa parting India, kahabag-habag po yung ating mga kababayan o yung ating mga kapwa-tao. Pakihanda po yung Isaiah 13:11, mga minamahal. Pero yung mga minamahal, wala na pong bakanting hospital. Yung mga pasyente, mga minamahal, yung iba na ubusan na ng oxygen. Wala na pong mabiling oxygen, mga minamahal. Yung iba, nandun na lang sa sasakyan. Doon na lang po sila nilalagyan ng oxygen. Yung iba, walang oxygen. Yung iba, namatay na po, mga minamahal, dahil sa kakulangan na ng basilidad ng hospital, mga minamahal. Kung titignan natin, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay maawain. Pero ang Diyos ay namamarusa doon sa mga masama.
Kaya mag-isip po tayo, mga minamahal. Kapag tayo bumalik muli sa pagkaalipin sa kasamaan, sa kasalanan, parusa ang darating sa buhay natin. Pero kung tayo mamalagi sa kabutihan, sa kagandahan ng loob ng Diyos, kung tayo magpatuloy na maglingkod sa Kanya, ang sabi, ang kabutihan ng Diyos ay mamamalagi din sa buhay natin. Kaya kaili po, basahin natin yung Isaiah 13 verse 11. Ito po sa aklat ng Isaiah. Isaiah Kapitulo 13, versikulo 14. Ganito po pagkasabi. 11 po, sa talatang 11. 13, 13 verse 11. Ganito po pagkasabi. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masasama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamali, noon sa balita, makita mo kaliwat kanan, yung patayan, yung krimen, mga minamahal, lahat ng kasamaan na nangyayari sa ating paligid, nababalitaan natin sa mga news. Pero nung nagkaroon ng pandemya, mga minamahal, nabawasan yung kasamaan na ginagawa ng tao. Bakit? Maraming tao rin ang natakot. Praise God. Maraming tao, mga minamahal, ang naghanap din sa Diyos. Maraming tao rin, mga minamahal, na talagang sumuko rin sila sa mahal na Panginoon. At bilang tayo po na mga anak ng Diyos, nalalaman natin na ang lahat na nangyayari sa mundong ito ay tanda lamang na malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, at aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan. Sapagat from the Old Testament, mga minamahal, up to the New Testament, mga minamahal, ang Diyos ay namamarusa. Ang Diyos ay nagpapataw ng parusa sa mga taong makasalanan. Mapalad po tayo, sapagat tayo po'y hinangon na ng Diyos sa kasamaan, sa lusak ng kasalanan. Ngayong panahon ito, mga minamahal, itong pandemya na ito, mapamayaman, mapamahirap, kilala, tanyag, hindi, mga minamahal, bata, matanda, mga minamahal, na dinapuan ng COVID-19, mga minamahal, yung iba namatay, yung iba nandiyan sa kanila pong pagpapagaling. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng warning sa mga taong masawa. Kasi ayaw niya, mga minamahal, na ang mga tao ay mapahamak. Ayaw niya na ang mga tao, mga minamahal, ay itapon doon sa impyerno. Sapagat nilikha niya ang mga tao, mga minamahal, upang mayroong sumamba at maglingkod sa Kanya. Hindi niya nilikha ang tao para itapon lang sa impyerno. Tao, mga minamahal, ang namimili ng kanyang destinasyon. Kung ang isang tao, mga minamahal, ay namumuhay sa kasalanan, pinili niyang gawin ang masama, mga minamahal, natural. Naghihintay sa kanya ang kaparusahan, ang kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Pero sa mga tao, sa mga anak ng Diyos na pinili ang paggawa ng mabuti, mga minamahal, natural, naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng mahal na Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, anumang sakuna, anumang kalamidad, anumang salot, mga minamahal, anumang pandemya na nangyari sa mundong ito, iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Kasi nakalaan po tayo doon sa pagpasok sa tunay na kapahingahan, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, hindi po sayang yung pagpapalakpak natin dyan, yung ating pong pag-response, mga minamahal, yung ating pagpupuri. Huwag natin itong kasawaan, mga minamahal, huwag natin itong pagsawaan, huwag natin itong paghinayangan, sapagat mga minamahal, malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito lamang yung init nating naramdaman, mga minamahal. Kaninang alas 8 ng umaga, ramdam mo na yung init hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, na kung hindi mahangin, talagang napakainit. Sabi nga nila, habang nagdadaan ng taon, lalong tumitindi ang init na ating naramdaman mula sa sikat ng araw. Ibig sabihin, hanggang sa ilang taon yung lilipas, ano kaya ang mangyayari sa atong mundong ginagalawan? At ito po ay patungo na po sa pagkasira at sa pagkawasak. Kaya sabi nga ng Biblia, mga minamahal, samantalahin natin ang panahon na gawin ang kalooban ng Diyos. Nang sabi ng Hebreo, kabanatang 11 sa talatang 12, mga minamahal, doon natin makikita na kung tayo mamalagi, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos,
pagpapala at kaligtasan po yung ating pong tatanggapin. Ngunit kung tayo po ay hindi mamalagi, ang sabi ng Biblia, darating po yung kabagsikan ng Diyos. Kaya alam na po natin na kung tayo po, mga minamahal, praise God, ay mamamalagi na maglingkod sa Diyos, gawin ang kanyang kalooban, mga minamahal, kailanman hindi po tayo aalisin ng mahal na Panginoon. Bagkus lalo po tayong panghawakan, iingatan ng ating dakilang Diyos. Dito po sa Roma, sa Roma Kabanatang 11 sa talatang 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nga nahulog, na dapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, mayroon ding kabagsikan ang mahal na Panginoon. At ang Diyos ay mabagsik doon sa mga palalo, doon sa mga masama. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Paggising mo sa umaga, ramdam mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Paggising mo pa lang sa umaga, nandyan ang kagalakan, nandyan ang kapayapaan, mga minamahal. Talagang mababakas yan sa mukha ng mga anak ng Diyos. Hindi po kagaya nung araw, mga minamahal, paggising mo sa umaga, problema, sakit sa ulo, mga minamahal. Walang kapayapaan. Subalit ngayon, mga minamahal, paggising mo pa lamang sa umaga, damang-dama mo na ang mahal na Panginoon ay kasama mo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabagat nasusulat, mga minamahal, sa Galacia, sa talatang 16, ano po ang sinasabi po rito, mga minamahal, ating pong basahin. Praise God. Dito po sa aklat ng taga-Galacia, kapitulo po ay 6, talata po ay 16. At ang lahat na magsilakad ayon sa lituntunin ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sama kanila at sa Israel ng Diyos. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Pinatunayan ng Biblia, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan, at ang lahat na magsisilakad ayon sa alituntunin ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang suma kanila. Ibig sabihin, mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos. Sabagat number 1 na hinahanap ng tao sa kanyang buhay, yung kapayapaan at kaawaan na nagbubuhat sa mahal na Panginoon. Kahit ikaw na po yung pinakamayaman na tao sa mundong ito, kung wala kang kapayapaan, isa nating kapatid nagpatunay. Sabi nila, nung araw, napakayaman nila. Nabibili nila lahat ng kanilang gusto. Pero paggising sa umaga, walang kapayapaan sa puso't isipan. Kaya sabi niya, kung mabibili lamang ang kapayapaan, ang sabi niya, una kong bibilhin ang kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay hindi nabibili. Yan po yung libre na ibinibigay ng Diyos. Ang gagawin naman ng tao, mga minamahal, lumapit at maglingkod sa mahal na Panginoon, tanggapin siya bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng kanyang buhay, magpatuloy na ganapin ang kanyang kalooban. Ang kapayapaan at ang kawaan ay hindi mahihiwalay sa buhay ng isang tao na lumalapit sa Diyos. Kaya ito po yung atin pong ipinagmamalaki. Sabihin man natin, hindi tayo ganun kayaman, hindi naman tayo ganun karaming pinansyal, pero napakayaman natin sa pagpapalang espiritual na nagbubuhat sa mahal na Panginoon. Yung kagalakan na naramdaman natin, mga minamahal, hindi kayang ibigayan ng salibutan. Kapag naramdaman mo na ang matamis at presensya ng mahal na Panginoon, piling mo, mga minamahal, ikaw na po yung pinakamayamang tao sa mundong ito. Piling mo, mga minamahal, ikaw na po yung talagang tao pinagpala sa mundong ito, mga minamahal. At yan ay hindi lamang piling, kundi totoo na naramdaman ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nandyan na lahat eh. Ang talagang mayaman sa mundong ito, yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Mayroon po tayong mansyon sa langit. Praise God. Ano po ang sinasabi po rito? Praise God. Ituloy po natin ang basa hanggang 23. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 7, ang talatay 21 hanggang 23.
Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, nakakalungkot. Mapasayo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, ibigay man sa iyo o angkin mo na lahat ang kayamanan sa buong sanlibutan. Pero hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, hindi mo naman nakikilala ang tunay na Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, balang araw, sabi ng Biblia, kapag kumatok ka sa mahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, papasok sa kaharian ng Diyos yung mga kanyang mga tunay na mga anak. Marami rin nagsasabi sa araw na yun, sabi ng Biblia, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsibang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magagay, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nakakatakot, mga minamahal. Sapagkat, minsan kasi may mga tao rin na tumatawag sa Diyos. Pero ang nakakalungkot, mga minamahal, nang dahil sa hindi nila pagtalima sa utos sa kalooban ng Diyos, minsan hindi nila nalalaman na bagaman sila tumatawag sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang dyablo rin ay kayang magpalayas o magpagaling ng karamdaman. Praise the Lord. Na bagamat ang ibang tayo tumatawag din sa mahal na Panginoon, pero nang dahil sa masamang gawain ng tao, mga minamahal, hindi na nila alam na ang kanilang ginagamit na pala na kapangyarihan ay ang kapangyarihan na ng kaaway ng Diyos. Akala nila sila po'y nakakagawa na ng himala. Pero sa katunayan, mga minamahal, ang tunay na gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos, yung mga taong matuwid, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At walang ibang pangalan po na ating pong tinatawagan sa ministeryong ito, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Kung bakit, mga minamahal, nakita natin ang lahat ng himala, prebat ebidensya na totoo ang Diyos sa ministeryo, sapagat mula sa bata hanggang sa matanda, mayroong patotoo, mayroong himala na ginawa sa buhay ng bawat mananampalataya sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So praise the Lord. Kaya po sa hapong ito, mga minamahal, ang pinag-usapan natin, papaano mamalagi sa buhay natin sa lahat ng araw nating buhay ang kabutihan at kawan ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang gagawin lamang natin ay magtapat tayo hanggang sa kamatayan. Kindly po sa Revelation chapter 2 verse 10, mga minamahal, praise God, ano po ang sinasabi po rito? Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, versikulo 10, ganito po pagkasabi. Kabanatang 2 sa talatang 10. Dos Gis. Ito ang pagkasabi. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian. 10 araw magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Hindi lamang ang pagpapalang material, pisikal, mga minamahal, hindi lamang yung pag-iingat dito sa ibabaw ng mundo, kundi ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, ay magpasawalang hanggan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikay magtapat hanggang sa kamatayan, bibigyan ka ng putong ng buhay ng ating dakilang Diyos. Yung buhay na wala hanggan, mga minamahal, na handang-handang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na matatapat. Kaya mga minamahal, ito po yung ating pong pinakamimithi
ito po yung ating pong inaabang-abangan na kapag bumalik na ang mahal na Panginoon, ibibigay niya yung ating pong kagantihan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, praise God, purihin ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Salmo 100 sa talatang 5, mga minamahal, ang sinasabi po rito, kung babasahin po natin, praise God, uling talata po nating mabasa. Praise God, awit 100 sa talatang 5. Ito po sa aklat ng mga awit, kapitulo po ay 100, talata po ay 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat, sa lahit-lahing lahi. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pinatanayan ng Biblia, mga minamahal, sapagat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya nga mga minamahal, magmula sa kaapu-apuhan hanggang sa pinakamatanda, mga minamahal, nandyan yung kabutihan at kagandahan ng loob at kawaan ng malapit sa buhay ng bawat mananampalataya na sumusunod sa kanyang kalooban. Narinig natin, mga napakasarap pakinggan yung mga patotoo ng ating mga kapatiran. Doon natin makikita gaano kabuti ang Diyos, gaano tayo minamahal, gaano tayo pinagmamalasakit ng Diyos, gaano tayo kinaawaan ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, anumang kaganapan sa mundong ito, nagpapatuloy tayo na maglingkod sa Diyos sapagkat tayo umaasa at nabubuhay sa kabutihan at kaawaan ng mahal na Panginoon. Awitin natin mga minamahal ang awiting goodness of God. Praise God, hallelujah. Ating awitan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagbulan hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Tinig mo siyang gabay sa kasakitan, narinig mo sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti Hallelujah! Praise the Lord! Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magpapago ang kabutihan mo, kailan may di magpapago ang kabutihan mo. Kung ang buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo,
kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Mahal kita, Yes, Lord. walang hanggang iyong biyaya. buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, hallelujah! Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay mabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pinig mo sa gabay sa kanil. Kung walang Diyos, mga minamahal, Nariyan ka sa buhay natin, sa gitna ng ano kaya yung ating kalagayan? Ika'y aking kaibigan. Kung walang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, O Diyos aking Ama, at ako'y Bumay tayo buhay sa oras sa kabutihan ng ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, hallelujah! Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung ang buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Lord, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Lord, Hallelujah! ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Hallelujah! Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ay mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O budakilang Diyos sa mga banal, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah sa aming tapos na pag-aaral, mahal mong salita. Hallelujah, iging dakila, iging mabuti, mahal na Panginoon. Punong-punong kawaan, kahabagan. Ito'y aming mahal na Panginoon na nasamsamang oras ito. Tinatamasa ang iyong kagandahan mo. At patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon, manatili hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, sumunod sa iyong kalooban upang sa lahat ng kaarawan na ang buhay, susunod sa amin ang kawaan, mahal na Panginoon, ang kabutihan. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, abutin ang pangailangan namin ng mga kapatiran. Hallelujah!
galingan ng karamdaman ang taas ng problema. Pagsubok, kawalan lahat ng magawa ng kaaway. Halalisin mo po ito malamang sa mga beloved na viewers, Panginoon, kapadali mo silang abutin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sabay-sabay natin palayasin mga minawal din karamdaman, cancel lagi mga diabetes, pagkabulog, pagka-paralyze, hallelujah, trouble, asthma, diabetes, maging COVID-19, mga problema kayo magsupan lang, palubaypay, hallelujah, pagkailangan, lumayas sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ano bang gawa ng kaaway, lumayas sa amin, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, problem be solved, in the name of Jesus, cast out in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At God bless you po mga minamahal. Tayo tumayo at tayo pilulukso ng 3 beses. Sigaw natin ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At God bless you po mga minamahal. Diyan po tapos yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. At praise God, yung ating pong schedule of services po natin. Praise God sa ating pong overnight prayer mga minamahal. Praise God. Ito po yung nag-umpisa po ng 1:00 ng hapon, hanggang 5:00 ng hapon. Praise God. Sa darating na Sunday mga minamahal. Hallelujah. Ating Sunday General Worship sa lugar ito 9:30 a.m. to 2:30 p.m. mga minamahal. At yung ating Wednesday mga minamahal, kagaya kanina ay nag-start po ng 1 or 1:30 mga minamahal sa mga oras na ito katapos. At magiging po yung ating pong Bible study mga minamahal, ating pong suportahan every Tuesday mga minamahal sa Asinggan 1 p.m. mga minamahal onwards, praise the Lord, sa Baliti, Malasiki 1 p.m. din po onwards mga minamahal. Kapag Tuesday po yan. Kapag Thursday, sa may Aliaga po Malasiki, 1:00 rin po ng hapon hanggang 4:30 ng hapon mga minamahal. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling mga minamahal, meron po tayong mother baptism. At kung wala na pong karagdagang announcement mga minamahal, tayo po tumayo na po upang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise God sa ating pong natapos na ating panambahan. At narito po ang ating mahal na kapatid, Brother Joey Marlongo, praise the Lord. Ay tumayo na po pang mag-closing prayer mga minamahal. Pasalamatan natin ating mahal na Panginoon sa ating pong natapos na midweek service. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved na preacher, Brother Leo Salomon. Po yung manalangin mga minamahal ating pagtatapos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilang Diyos, ang banal, sa matamisan, mga payambahan Jesus, sa unpalalangin ginagalang magulang sa Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, matagumpay, mahal Panginoon, tapos balamang gawain, mahal Panginoon, kadakong ito, mahal Panginoon, na yung nilangisan, mahal Panginoon, bawat yugto, balamang gawain, mahal Panginoon, magmula po, mahal Panginoon, sa nagpa-MC, makalangit na within joyful song, solemn song, sa mga buhay ng mga patotoo, mahal Panginoon, napakinggan, na tinagsilbing kalakasan, namin panampalataya. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon, sa pag-awitan po ng mga beloved Finest Generation Choir. Dito may binuhos sa amin ay matamis na presensya. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa pagbibigay, 10 bahagi at nandog na ito po yung susi ng pagpapala. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan, mahal Panginoon, na dinala na pinagpalang mga ngaral, mahal Panginoon. Sa araw pong ito, mahal Panginoon, magsilbing katatagan namin panampalataya, pagkain namin, gutom namin, naming kaluluwa, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa taglay naming kalakasan, mahal Panginoon, nagbubuhay sa iyo, mahal Panginoon. Paano kami, mahal Panginoon, na pinarating ng malulahati, mahal Panginoon, sa dakong ito, mahal Panginoon, ganun sa aming pag-uwi, sa kanya-kanyang tahanan, mahal Panginoon. Pag-ingatan mo, bawat isa, mahal Panginoon, makarating, mahal Panginoon, itong sa panalangin, sa matamis, at makapayang pangalan, Jesus, Jesus and pray. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Tayo magkamayan.